Tawag sa pagsamba. Sa gitna ng paghihirap kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Digin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Tayo pong lahat, magtiwala ka Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Nanonood sila mama. Tayo po'y manalangin. Magandang umaga sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat ng pupuri po kami sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na binigyan niyo po sa amin sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa biyaya na patuloy pinagkakalob sa amin at sa kalakasan at protection na binibigyan niyo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa isang linggo ng bigdaan, Panginoon. At kayo po nawa ang manguna sa pananambahan na ito, Panginoon. Ikaw na nga po ang maging sentro ng aming pananambahan po, Panginoon. At nawa po ay patuloy niyo po kami ingatan at gabayan sa panibago pong linggo na ito, Panginoon. At kayo po ang magbigay kalakasan sa bawat isa. Ito ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sabay-sabay po nating bigkasin ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng Bugtong Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Berheng Maria, damdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, upang hukuman ang nangabubuhay at ang namamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Binabati po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan. Ngayon po ay kaarawan ni Fiona Erin Martin. Sa August 10, si John Balahadia. At sa August 14 ay si Ruth Narag. Atin po silang ating awitan. Okay. Sa Friday po ay mag-uumpisa yung ating online devotion and kumustahan with UMM and MWSCS via Zoom. Sa Friday na po ito, i-announce na lang natin yung oras, kung anong oras ito mag-uumpisa. And then, Bullpup UMYF Care Group every Wednesday, 8 p.m. At ang ating NEBD UMYF Care Group every Saturday, 8 p.m. Okay, tayo yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na ginawa mo para sa mga kapatid namin, Panginoon, na nagdiriwang ng kaarawan, si Fiona, si John, si Ruth. Tunay nga po na salamat sa kanilang buhay na patuloy niyong pinagpapala, iniingatan. At salamat po sa pagkakataong ito na pwede kami magpasalamat. Ito ay isang pagbabalik tanaw sa katapatan mo sa kanilang buhay. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy niyo silang ingatan at tunay nga po na makita mo silang naglilipod para sa iyo. Kaya din po sa aming mga gawain, tunay nga po na kami nasa gitna ng pandemya at kami humihiling, Panginoon, na masustain yung aming spiritual hunger, Panginoon, needs sa pamamagitan ng ganitong gawain, virtual. Tunay nga po, Panginoon, na makita mo na ang bawat isa sa amin ay nag-aalap sa aming pananampalataya. Tunay nga po na gabayan niyo yung aming gawain ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang pagbasa sa ikalawang panata, 18, talata 5 hanggang 9, talata 15, saka mga talata 31 hanggang 33. Ito po ang sinasabi. Pinagdilinan niya sina Haob, Abisai at Itay, alang-alang sa aking huwag ninyong
sasaktan ng anak kong si Absalom. Narinig ng buong hukbo ang bilin ng hari sa lahat ng pinuno tungkol kay Absalom. Hinarap ng hukbo ni David ang mga Israelita at naglaban sila sa kagubatan ni Efraim. Natalo ng mga tauhan ni David ang mga Israelita at 20,000 kawal ang napatay ng araw na iyon. Umabot ang labanan hanggang sa mga kabukiran. Nang araw na iyon, mas marami pa ang mga namatay sa kagubatan kaysa namatay sa tabak. Nakasalubong naman ni Absalom ang ilang kawal ni David. Nakasakay noon sa mola si Absalom at pagdaan niya sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina. Napasabit ang ulo niya sa mga sanga. Nagpatuloy sa pagtakbo ang mola at naiwan si Absalom na nakakabit sa puno. Pagkatapos nito ay pumaligid ang 10 tauhan ni Joab kay Absalom at pinatay ito. Dumating naman ang kusina at ganito ang sinabi. Magandang balita, kamahalan. Ngayong araw na ito, niligtas kayo ni Yahweh sa lahat na naghihimaksik labang sa inyo. Kamusta ang anak kong si Absalom? Ligtas ba siya? Tanong ng hari. Mangyari nawa sa lahat ng inyong kaaway at sa lahat ng naghihimaksik laban sa inyo ang nangyari kay Absalom. Nang narinig ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at buong pait na tumangis. Habang lumalakad siya ay sinasabi niya, anak kong Absalom, anak ko, Absalom. Ako na lang sana ang namatay at hindi ikaw, Absalom, anak ko, anak ko. Ang ikalawang pagbasa po ay matatagpuan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 25 hanggang Kabanata 5, talatang 2, at ganito po ang sinasabi. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang ebanghelyo po ay matatagpuan sa Aklat ni Juan, Kabanata 6, mga talata 35, talata 41 hanggang 51. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw kailanman." Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila,
Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayon bumaba siya mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangunguhulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain ito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay, magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko ay ang sanlibutan ay ang aking laman. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan ng Diyos.
Magandang umaga po sa kanilang lahat. Nawa ang pag-ibig, probisyon at pag-iingat ng Diyos ang patuloy na sumaati. Ngayon ay pag-aaralan natin ang muli ang chapter 6 ng John, na kung saan last 2 Sundays ay dito pa rin tayo sa chapter 6. At ito ay pamamagatan natin, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ito yung pagkakasabi ni Jesus sa chapter 6 verse 35. Kung ating titingnan, last 2 Sundays ay nagpakain siya ng 5,000. And the following Sunday ay sinabi naman niya na hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga tanda ng Diyos, kundi sumusunod kayo sa akin dahil kayo'y nakakain at nabusog. At ngayong umaga ay pagbulay-bulayan natin ang kanyang mga kataga na sinabi niyang, ako ang tinapay ng buhay. Sa Pilipinas, ang staple food ay walang iba kundi ang rice o bigas. Tayo daw ang pinaka malakas kumonsumo ng bigas sa buong mundo at hindi tayo mabubuhay ng walang bigas. Ito yung ating kinakain. Kaya nga pag meron tayong shortage ng bigas, ay pinapakayaw natin yung mga bigas galing sa Thailand at sa Vietnam. At nagagalit yung ibang bansa dahil lahat ay binibili natin at wala nang mabili yung iba. Ibig sabihin ganoon tayo dumidepende sa pagkain ng palay o ng bigas. Sa Palestina, ang kanilang pagkain ay walang iba kundi tinapay. Kaya ang tanim nila ay wheat o trigo. At sa Old Testament, makita natin dito na ito yung kanilang pangunahing itinatanim. Sa panahon ni Joseph, makita natin dito na nag-impact sila ng maraming trigo sapagkat magkakaroon ng 7 taong tagutong. At makita natin na magmula noon hanggang sa kapanahunan ni Jesus ay tinapay ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kinabubuhay. Kaya nga marahil ito yung isa sa pinagsusumakitan ng bawat tao na sumusunod sa kanila. Yung tinapay, yung pagkaing pisikan. Kaya siya sinusundan ng maraming tao. Ang sabi niya, sinusundan niyo ako dahil nakakain kayo at nangabusog. Kaya nga sa umpisa ay kung ating mababasa nung kapanganakan Jesus, siya ay isinilang sa Bethlehem. Nang ibig sabihin ng Bethlehem ay a house of bread. Kaya nga marahil may kaugnayan ito nang sabihin niyang I am the bread of life. Kaya nga sa ating pag-aaralan ngayon, ano nga ba ang kahalagahan para sa kanila ng tinapay? Una, ito ay kailangan ng katawan, ng physical needs. Kung ating titingnan, siya ay nagpakain ng 5,000 katao. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ibig sabihin, ito ang isa sa mga ministry ng ni Jesus na kung saan ay ito yung needs ng tao. At sa kanyang itinurong panalangin, ang sabi niya give us this day our daily bread. Nandoon pa rin yung tinapay na kung saan ay humihiling tayo sa kanya ng pang-araw-araw nating kakanin. At nung siya ay at ito yung mga bagay na pagsusumakit ng tao sa pagkain ng tinapay. Kaya nga nagturo din naman siya na ang
dapat ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay hindi lamang umaasa sa tinapay sapagkat siya rin ang nagturo na kung paanong inaalagaan niya ang ibon at ang liryo sa parang, ay gayon din dapat ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Ano nga ba ang mga bagay na itinuturo sa atin ni Jesus na sabihin niyang Jesus is the bread of life. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay, no? Kaya nga't nang ito ay marinig ng mga naroroon sapagkat siya ay sinundan ng napakaraming tao, no? At ang sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya nga nagbulong-bulungan sila. Para sa kanila ay hindi nila maunawaan yung sinasabi ni Jesus sapagkat madalas gumamit ng metaphor o paghahalintulad si Jesus sa kanyang mga kwento at mga ilustrasyon. Kaya minsan pa ay sinabi niya na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi ito maunawaan ng mga Hudyo, hindi ito maunawaan ng mga taong sumusunod sa kanya. Kaya nga ang sabi di ba ito ang anak ni Jose at kilala natin ang kanyang ama at ina? Bakit siya nagsasalita ng ganito? Ibig sabihin ay para sa kanila ay hindi katanggap-tanggap ang mga sinasabi ni Jesus. At para sa kanila ito ay loaded. Ibig sabihin ay hindi sila makapaniwala ng isang anak ng karpintero ay nagsasalita ng mga bagay na para sa kanila ay isang blasphemous. Ibig sabihin ay ito ay isang karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Kaya nga ito yung mga bagay na hindi nila matanggap sa sinasabi ni Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi nila maintindihan kung bakit kinukumpara niya na siya yung anak ng Diyos, na kung saan, kung sining mananampalataya sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Para sa nakikinig nito, para sa mga taong pinagsasabihan nito, ay hindi ito katanggap-tanggap sa kanilang pananampalataya. At walang sino man para sa kanila ang makapagsasabi ng ganitong kalapastanganan sa Panginoon. At ang sabi niya ay, hindi kayo makakalapit sa akin malibang gustuhin ito ng Ama. Makita natin dito na ito yung isang bagay na makikita natin na sinabi ni Jesus, na ayaw paniwalaan ng mga taong nakakarinig sa Kanya. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom magpakailanman at hindi na mauuhaw magpakailanman. Kaya nga para sa kanila, ito ay mga katagang mahirap tanggapin. Mahirap unawain. Sinasabi ng iba na ang Biblia daw ay mahirap maunawaan. Yan yung madalas nating marinig na sinasabi ng ibang tao. Mahirap unawain, mahirap maarok. At ganun din ang pagkakaunawa ng mga nakikinig sa Kanya. Hindi nila maunawaan yung ibig sabihin ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay na ang kumakain sa Kanya ay hindi na magugutom at ang umiinom sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Makita natin dito na para sa mga taong ito ay mahirap unawain ang mga katagang ito. Kaya nga makikita natin na huling talata ng ating pinagbatayan ay itong mga taong sumunod sa Kanya ay isa-isang umalis. Sapagkat hindi nila kayang unawain, arukin yung sinasabi ni Jesus. Paano siya ang tinapay ng buhay na ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay magpakailanman. Hindi nila kayang tanggapin. Sa makabagong panahon, ganito din yung ating minsang excuse ng tao. Hindi ko maunawaan ang Biblia. Halimbawa,
Hindi maunawaan ng tao yung mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi nila maunawaan yung pag sinampal ka sa iyong pisngi ay ibigay mo pa yung kabila. No? Hindi nila maunawaan yung maglingkod ka para sa iyong kapwa. Para sa kanila ito ay isang kahangalan. Pero ito yung itinuturo ng Panginoon. Mahirap man itong tanggapin, mahirap man itong gawin, ito yung paraan upang tayo ay makita natin ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ay hindi mahirap unawain, kundi ayaw natin subukang gawin. Pero sa mga taong ibinigay ang kanyang buhay para sa Panginoon, ang mga bagay na ito na hindi katanggap-tanggap na salita ng Diyos ay napapatunayan nilang totoo at pwedeng gawin ng isang tao. Na kung tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon, ang mga mabibigat na salita ng Diyos na hindi natin maunawaan ay ipauunawa sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang mga taong ito na sumunod kay Jesus ay isa-isang tumalikod. Kasi hindi nila kayang tanggapin at unawain ang kanyang sinasabi. Pero kung tayo ay nasa kalalagayang ito na tayo ay sumusunod sa Kanya, ang Diyos ang magpapaunawa sa atin upang maunawaan natin at maisabuhay yung nais niya sabihin para sa atin. Para sa ating nararanasan ngayon, no? Hindi natin maunawaan kung bakit may pandemic. At hanggang ngayon ay na-amaze din ako at nagugulat na hindi ko akalain na darating tayo sa punto na ako'y magsasalita sa apat na sulok ng simbahang ito nang walang nakikinig. Hindi natin unfathomable, hindi maunawaan, no? At marami tayong tanong sa makabagong panahon, hanggang kailan ito matatapos? Mula sa pagiging normal ay napunta tayo sa kalalagayang ito na hindi natin maunawaan kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pero ang sabi ni Jesus ay walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. No? Ibig sabihin ay ang Diyos pa rin ang magpapaunawa sa atin ng kanyang mga salita pagdating ng takdang panahon. Yung mga taong nagtitiwala kahit hindi nila maunawaan yung nangyayari sa kanila, ito, no, yung mga taong makakaunawa ng hiwaga ng Diyos. Kaya nasa gitna tayo ng ganitong kalalagayan. Subalit tayo'y umaasa na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos kung bakit nagaganap ang mga bagay na ito sa ating mga buhay. At tayong mga hindi nakakaunawa ngayon, darating ang isang araw na ang Diyos ang magpapaunawa ng mga bagay na ito sa atin. And then, sabi niya, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba sa lupa ay hindi mamamatay magpakailanman. No? Sinasabi niya siya yung tinapay na bumaba mula sa langit. No? Pero ang sabi niya, ang hindi kumain sa tinapay na nanggaling sa langit
ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas yaking, yung mga sumunod na talata. Hindi maunawaan ito ng mga nakikinig sa kanya. Kakainin natin siya na parang kanibal upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ay kainin natin ang nagsasabi nito na walang iba kundi si Jesus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang pag-unawa nila sa mga talatang ito ay literal. Kaya nga, hindi nila maunawaan. No? Hindi nila maunawaan. Sapagkat ang pinakasimpleng paliwanag, ay ang pagkain, sa tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit na walang iba kundi si Jesus ay pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nga, kung literal ang kanilang pakahulugan sa sinabi ni Jesus, ay talagang magwa-walk out sila. Talagang aalis sila. Talagang hindi nila alam kung susunod pa sila. Kaya nga ang sabi ay umalis ang lahat at ang natira lamang yung 72, na dinelegate niya ng dalawang by twos, ng dala-dalawa. Sapagkat hindi nila kayang tanggapin itong katuruan na itinuturo ni Jesus. Kaya nga dahil sa kanyang katuruang ito, na hindi nila maunawaan, na tinek nilang literal, na kakainin nila, ng buhay, yung laman ni Jesus, yung dugo, hindi nila ito kayang tanggapin. Kaya nga sa makabagong panahon ay nagkaroon ng iba't ibang paliwanag, tungkol sa pagdaraos ng banal na hapunan, Sa iba, ay tinatawag itong transubstantiation, Sa Roman Catholic, ang kanilang paniniwala ay ang tinapay at ang katas ng ubas, pag ito ay itinalaga ng isang minister o ng isang pari, ito ay nagtatransform as a body and blood of Jesus. Yun yung kanilang paniniwala. Meron din paniniwalang substantiation on. Ibig sabihin, ito paniniwala ng mga Armenian, ng mga Lutheran, na pag ang element, yung tinapay at ang alak, pag ito ay itinalaga sa Panginoon, binasbasan ng isang clergy, the presence of God is there. Yung presensya ng Panginoon ay naroon. Pero sa ating mga Kristiyano sa makabagong panahon, ang ating paniniwala ay commemoration. Ito'y pag-ala-ala sa ginawa ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya ang sabi niya alalahanin niyo ito sa tuwing tatanggap kayo ng tinapay at ng alak. Commemoration. Kaya makita natin dito na ito yung mga bagay na hindi alam ng kanyang mga tagapakinig, na yung nais niya lamang sabihin na ang tumatanggap sa kanya, ang kumakain sa kanya ay tumatanggap sa kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tulad ng pagtanggap natin ng banal na komunyon, ito ay sumisimbolo na pag ito'y ating kinain ay nangangahulugan lamang na tinatanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At siya ang tinapay ng buhay at ang sino mang tumatanggap sa kanya at kumakain sa kanya ay may buhay na walang hanggan at hindi na magugutom magpakailanman. Alam niyo kung bakit
sinundan siya ng napakaraming tao. Matapos niyang magpakain ng 5,000, kinaumagahan ay sinundan siya ng napakaraming ulit tao. No? Ano yung kanilang dahilan? No? Hindi dahil nais nila na makakita ng himala sa tuwing sumusunod sila kay Jesus. Sapagkat nagkaisa sila na gawing hari si Jesus. Yun ang kanilang main agenda. Ito yung kanilang gusto. Sapagkat para sa kanila ay si Jesus ang Messiah na kanilang hinihintay. Isang military genius na kung saan ito yung kanilang iniintay na Messiah na tagapagligtas na magliligtas sa kanila sa pang-aalipin ng mga Romano. At sa kanilang nakitang himala ni Jesus na nagpapakain ng ganoong karaming tao. No? Ito yung kanilang iniisip na sa isang labanan, no? Napakahalaga ng pagkain to support the soldier, ano? To support the army upang manalo sa isang labanan. Sapagkat kung ang isang labanan ay tumatagal ng taon, kailangan ang tuloy-tuloy na pagkaing suporta pisikal sa mga sundalo upang ito ay magwagi sa labanan. At kung si Jesus ay nagpapakain ng ganoong karaming tao, iniisip nila na mananalo sila sa labanan sapagkat si Jesus ay gumagawa ng himala. At kanilang iniisip din na kung si Jesus ay bumubuhay ng patay, mamatay man ang marami sa kanilang mga sundalo, ito ay kayang buhayin ni Jesus. Ibig sabihin, hindi sila mauubos sapagkat ang kanilang gagawing hari ay si Jesus na bumubuhay ng patay. At makita natin dito na hindi ito ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Jesus. Ang nais niya ay maghari sa ating puso. Hindi sa mundong ito, kundi sa ating puso na hindi naman nila maunawaan. Ang paghahari niya ay heartly reign, hindi earthly reign. Kaya nga, hindi nila maunawaan ang sinasabi ni Jesus. Mga kapatid, tunay nga po na hindi tinanggap ni Jesus yung iniisip nila na siya gawing hari. Hindi ito yung kanyang layunin. Hindi ito yung kanyang mission. Kundi maghari sa ating puso kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon. At kung tatanggapin natin siya bilang tinapay ng buhay, hindi na tayo magugutom magpakailanman. At ang umiinom sa kanya ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Na nangangahulugan lamang na ang pagtanggap sa kanya ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ano ang mahirap unawain sa salita ng Diyos? Ano yung mga bagay na hindi natin kayang sundin sa kanyang itinuturo? Nasubukan ba natin na i-apply ito sa ating buhay bago natin sabihin hindi natin kaya? Hanggang ngayon ba ay naguguluhan tayo sa kanyang mabibigat na sinasabi sa Biblia na hindi natin kayang i-apply sa ating mga buhay? Naguguluhan man tayo, iniisip pa natin imposible. Pero yung nananatiling nagtitiwala sa Diyos na makakaya natin anumang bigat ng mga salita na kanyang sinasabi o ang utos na hindi natin matanggap sa ating mga buhay. Ito yung mga taong tumatanggap sa kanya at kumakain ng tinapay na nagbibigay ng buhay. Sapagkat alam natin na darating ang isang araw
na ipauunawa sa atin ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Tulad ng mga taong nagsusunod sa kanya na umalis sapagkat hindi kayang sumunod, hindi kayang tanggapin ang kanyang mga sinasabi. At kanyang sinabi ay, aalis din ba kayo? At ito rin yung tanong niya sa bawat isa sa atin. Kung hindi natin kayang i-apply sa ating buhay ang mabibigat na sinasabi niya, ang kanyang mga utos na hindi natin kayang i-adapt sa ating buhay. Ito rin yung tanong sa makabagong panahon. Aalis din ba tayo? Makita natin dito na naiwan ang kanyang 12 alagad at ang ilan sa mga naniwala sa kanyang mga salita. Nawa, maunawaan natin at ang Diyos ang magpaunawa sa atin ng mga bagay ng hiwaga ng kanyang salita upang ito'y maranasan natin sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon na sa kabila na hindi natin maunawaan ito, manatili tayong sumampalataya, manalig sa kanyang sinasabi upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa mga biyaya na muli namin pinagkakaloob sa iyo. Tunay nga po na patuloy nyo nga po itong basbasan sa ikalalago na iyong gawain at ang iyong misyon. Pagpalain nyo yung mga anak na patuloy na nagkakaloob sa kabila ng kakulangan sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. At ang iyong biyaya ay yung ibubuhos sa mga taong patuloy na nagtatapat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin, na kami patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Panginoon, na nasa kalagitnaan kami, Panginoon, ng krisis ng pandemyang ito. Tunay nga po na kami puno ng pag-aagam-aga. Subalit salamat sapagkat ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magpatuloy. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, ipapabayaan pa. Dakilang Diyos, tunay nga po na alisin mo sa amin ang pag-iisip, Panginoon. Alisin mo sa amin ang nag-aalala, kundi palitan mo ito ng isang kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Dakilang Diyos, tunay nga po na nagbabanta ang walang katiyakan. Pero umaasa kami na sa katapus-tapusan ay magwawakas ang anumang pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. At alam namin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, walang imposible sa iyo. Kaya kami nananahan, nananalig, walang iba kundi sa iyong magagawa. At alam namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay hawak mo at makagagawa ka ng imposible sa mga bagay na posible. Kaya, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo na darating ang isang araw na kami, Panginoon, ay babalik sa normal. At ang lahat ng bagay, Panginoon, ay mapapawi. At mapapatunayan namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay ay isang pagpapala maging sa gitna ng krisis sapagkat may nais kang ituro sa aming mga buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga anak mo na nasa bandig ng karamdaman. Akilan Diyos, tunay nga po na hipuin niyo nga po sila. In Jesus' name, kilala mo sila, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na mas makapangyarihan ka kaysa virus, kaysa COVID. Kaya in Jesus' name, kung paano mong pinagaling ang babaeng inaagasan, anak ni Jairo, kung paanong pinagaling mo yung mga taong sumusunod sa iyo, alam namin, Panginoon, na ibibilang mo sila sa iyong pagagalingin. Kaya, Panginoon, magpakahayag ka sa buhay ng iyong mga anak na infected, Panginoon, ng COVID-19. Dakilang Diyos, tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan. Ibangon nyo nga po sila at tunay nga po na ipakita mo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na mas makapangyarihan kaysa anumang sakit na dumadapo sa amin. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw ang aming doktor. Kaya, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, ipuin niyo yung mapagpalang kamay upang maranasan nila ang ganap na kagalingan. Ngayon din po, Panginoon, sa aming mga kabuhayan. Tunay po, Panginoon, na bigyan niyo nga po kami ng ikabubuhay, ng trabaho. Alam namin, Panginoon, na mahirap ang buhay sa ngayon, pero alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang nagsabi, masdan niyo ang mga ibon sa parang, hindi sila gumagawa, hindi sila naghahasik, pero yung pinakakain. Masdan niyo ang birya sa parang na wala namang nag-aalaga, pero namumulaklak ng ubod ng ganda. Kaya, Panginoon, alam namin na mas mahal mo kami, mas alam mo yung nangyayari sa amin. Kaya alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Kaya, Panginoon, patuloy mong basbasan, patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, na i-spare mo kami, Panginoon, sa krisis na ito. At alam namin, Panginoon, na magiging mananagumpay kami sa kabila ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Sa mga gawain ng aming iglesia, tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo kaming ingatan at patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa mga gawain na itinakda mo upang magpatuloy ang alab ng pananampalataya ng bawat isa at tunay nga po na maramdaman namin ikaw lagi sa aming mga buhay. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.
At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama. Ang patuloy na pakikitisan, pagtuturod kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.